Masayang araw mga ka-PL! O sino kaya itong general mga kababayan na namimigay di umano ng 600,000 sa press corps para huwag ibalita mga kababayan ang mga negatibong mga nagagawa niya, kundi puro positibo. Sa madaling salita, puro papogi lang si General. Huwag kayong magbabalita ng negatibo laban sa akin at sa aking mga nasasakupan. Dapat puro positibo, puro maganda. Huwag nyo akong sisiraan. Eto, 600,000. Manahimik kayo. Papugiin nyo ako. Parang merong planong tumakbong senador si General mga kababayan. Meron pong hint. Huwag po kayong mag-alala. Babasahin ko po ang hint mga kababayan para meron po kayong idea kung sino po itong general na ito na mahilig magpapogi, ayaw masilipan ng mali, kaya nagbibigay ng 600,000 sa mga taga-press corps mga kababayan. Eto na, simulan na po natin itong kartada ng Abante News Online. General na mudmod ng 600K. Sino kang general ka? Mamaya malalaman rin namin dahil dito sa hint na babasahin namin. Sino raw itong general ang namudmod ng 600,000 pesos bilang tulong sa isang organisasyon at para walang negatibong balita sa kanyang nasasakupan? Kita nyo na mga kababayan. Ayaw niya pong naibabalita ang mga negatibo sa kanyang nasasakupan, kundi lahat positibo, perfecto, walang palpak. Para maiwasan yung mga negatibong balita, 600,000 ang katapat. Antindi mo, General? Ayaw mong nababatikos ka. Parang diktador ang datingan mo. Wala kayong pinagkaiba ni Ngagba. Ayon sa nakalap ni Mang Teban, mahilig umano sa papogi. Kita nyo na ang general, kaya para masigurong may babalita ito ay binibigyan niya ng pondo kada buwan ang press corp mga kababayan. Pwede naman yan. Marami namang tumatanggap ng mga media ng salapi. Ay, napakarami ho niyan mga kababayan. Halos karamihan dyan sa kanila. Pera-pera ang labanan. Hindi katulad nito. Ayaw nito ng nababayaran, kundi totoong balita ang isinisiwalat. Kaya ngayon, ginigipit Iba talaga pag may prinsipyo na mainstream media. Matapang, walang takot magsiwalat ng katotohanan. Tuloy Ang problema lang, hindi na-verifika ni General kung nakikinabang ang lahat ng miyembro ng organisasyon dahil sa ulat na binubukulan ang ibang kasapi. Ibig sabihin ng binubukulan mga kababayan, kung sino man itong leader na mumuno dito sa nasabing organisasyon na tumatanggap ng 600,000 pesos mula kay General, hindi po nahahati ang maigi yung kanyang mga kasamahan. Yun po ang ibig sabihin ng binubukulan. Hindi rin po na-verifika ni General ang ganitong kalakarang ginagawa nitong namumuno ng nasabing organisasyon o press corp. Maliwanag ho dito press corp daw mga kababayan. Ako ba may sabi nito? Hindi. Nagbabasa lamang po ako.
Ibinubulsa ang 600,000 at hindi pinamamahagian yung kanyang mga kasamahan. Taragis talaga. Pati ba naman sa media may kurap? Hindi, ano? Dahil dito, marami o manong lumalabas na negatibong balita laban sa general, kaya nagtataka ito kung bakit may mga bumabanat sa kanya sa kabila ng magandang ginagawa nito. Sana nasasakupan o meron daw nagawang maganda sa kanyang nasasakupan si general, mga kababayan, pero hindi naman daw po ito lumalabas sa balita, kundi negatibong balita. Kaya nagtataka si ni general, bakit ganun? Nagbibigay ako ng 600,000 tapos puro negatibo ang atake sa akin. Puro mga kapalpakan yung lumalabas. Sinisilip ng media o itong press corp na nabasa ho natin ang mga negatibong nagagawa ni General. Di ba hindi yan yung usapan natin? Usapan natin, papogi lang. Lahat positive lang. Walang negative. Bakit may mga bumabanat sa akin? Tuloy. Dahil dito, lumutang ang espekulasyon na binubulsa, ayun na nga ba umano ng mga leader ang malaking bahagi ng pondong binibigay ng general imbis na gamitin sa pangangailangan ng mga miyembro ng organisasyon. Imbis na gamitin sa pang-kain allowance, pang-travel allowance, pang-gasoline allowance, uniform. Wala na, iba na yan. Sa company na yan. No? Hindi ho nakakarating sa mga nasasakupan itong nasabing organisasyon. Binubulsa pala talaga, mga kababayan. Akala ko kanina, haka-haka lang natin yon. Totoo pala talaga, mga kababayan, na nagkakabulsahan. General, alangya, binubukulan ka rin ng mga leader ng nasabing organisasyon na yan at hindi nakakarating sa mga tauhan nila yung ibinibigay mong 600,000, hindi hinahati-hati ba? Gahaman, kurap. O kaya, ayan, mga balita sa'yo, negative. Ito pa. Ito na ho yung hint, mga kababayan. Pintahan po natin ito. I-analisa ho natin. Para wag na ho kayong mahirapan. Pag nabasa ko na po itong hint na ito, I'm sure mahuhulaan nyo ho kaagad. Ngayon, kapag mayroon po kayong idea o kung sino man itong general na ito, please, paki-comment lang para mabasa ho natin. Kung sino, kung gaano karami ang pangalan na lumabas doon. Okay, tandaan nyo, general po ito na mahilig magpapogi. Mag-isip-isip na kayo. Sino pa itong general na mahilig magpapogi? Sino itong general na iyabang ang datingan? Papugi din yan kayabangan. Papugi din man kasi yan. Teka, si ganito? Hindi naman. Si ganire? Parang yun. Ito na! Pintahan nyo na! Ayan Ang general ay kamukha umano ng isang kandidato noong nakaraang eleksyon, mga kababayan! Sino itong kumandidato noong nakaraang eleksyon na kahawig ni General? Maliwanag, di ba? Maliwanag pa sa sikat ng araw. Ako may idea na rin ako, mga kababayan. Pero, hayaan ko pong mauna ho kayo na magkomento kung sino ang general na ito. Pakisulat po, kompleto.
Ha? Sa comment section, mga kababayan, para mabasa po nating lahat. Meron namang hint, no, na ibinigay para magkaroon tayo ng idea. Paliban dito sa hint, meron pang sinabi na mahilig daw magpapogi si General. Meron na ba kayo na-comment? Ako meron din. Meron din akong kilalang general na ganyan. Pero sabi ko nga kanina, mauna na ho kayo. Ayos, General, bilang isang lingkod bayan, bilang isang namumuno sa isang organisasyon din o institusyon, dapat handa po kayong tanggapin ang lahat ng mga batikos ho sa inyo. Tandaan po natin, General, tao lamang po tayo. Hindi po tayo perpekto, natural na magkakaroon tayo ng kamalian. Sana wag po kayong mapagpatol sa mga taong bumabanat o maatake at pumupuna sa inyo. Yan po para lamang sa ikagaganda po ng inyong pamumuno sa institusyon na yan. Hindi po ibig sabihin na pinupuna kayo, hindi ho nagugustuhan ang inyong trabaho at ayaw ng tao na kayo mamuno sa isang institusyon na yan. Kundi itatama lang ng tao kung ano ang nakita nilang mali, kung ano ang kanilang puna para mas mapaganda ang iyong panunungkulan at trabaho. Yun lamang po yun. Hayaan nyo po magsalita ang tao. Hayaan nyo pong magsalita ang mga media. No? Ang importante, gumawa kayo ng mabuti, huwag kayong magpasakal sa liig ng isang politiko para gumawa ng mga illegal na trabaho. Yung tunay na serbisyo at totoong trabaho lamang po ang gagawin ninyo. Walang politikong nag-uudyok o nagtuturo o bumubulong sa likod mo para magustuhan ka ng tao. Ganun lang kasimple, General. Hindi mo na kinakailangan magbayad ng malaking halaga para papugiin ka. Makikita ng tao yan kung totoo ang ginagawa mong trabaho na walang halong pamumulitika. Diba, General? Ayos ba tayo dyan? Ako'y isang simpleng mamamayan lamang na nagbibigay ng aking reaksyon. Advice na rin kung sakasakaling tanggapin ho ninyo. Bagay, hindi man ako General. Simpleng tao lang ako. Sana mapakinggan nyo po itong maliit kong tinig. Kasi para po ito sa inyo. Malay natin, baka isang araw, makagawa kayo ng mas magagandang mga trabaho at purihin kayo ng ating mga kababayan. Isa po ang channel na ito na pupuri at sasaludo ko sa inyo, General. Ayos, ay dagdag ko na din po itong isang balita pa, mga kababayan. Etong naging usap-usapan ng ating mga kababayan kahapon pa lang, mga kababayan. Usap-usapan na po ito. Marami nang nagtatanong kung totoo ba ito, kung mangyayari ba ito. Basahin ko ha. Kinumpirma ni Vice President Sara Duterte na kabilang ang Australia sa tinitignan ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang kanyang posibleng destinasyon kung mapahintulutan ang kanyang interim release. Vice President Sara o VP Sara Digong bet magpaampon sa Australia. Australia is in the list of countries that are considered by the lawyers, but I am not here for interim release, not for this visit. Sabi ni BP Inday Sara. Gusto lang ni BP Sara na sa Australia. Yan po ay naging usap-usapan kahapon.
Ang sabi ng ating mga kababayan sa social media, sa Australia, di umano, si Tatay Digong dadalhin kapag ka nag-grant na ang interim release. Yun po wala pang kasiguraduhan mga kababayan ha. Wala pa pong kasiguraduhan. Gusto lang ni Inday Sara. Pero hindi ibig sabihin, siguradong sa Australia na siya. Mag-aantay po tayo mga kababayan. Yan po ang sinasabi ko sa inyo. Malapit na ho talaga si Tatay lalabas. Huwag ho kayo mag-alala kahit na ibinasura nitong isang huwes ng ICC ang plea ni dating Pangulong Duterte na interim release, makakalabas ho yan. Relax lang ho kayo. Wag ho tayong mangamba. No? Kung saan mang lugar madadala ang ating dating Pangulong Duterte, tayong mga kababayan, OFW, sana dalawin natin siya. Kahit sa labas man lang sana ng lugar. No? Wag na sa loob, wag na tayo makipagkulitan, matanda na yan, ma-stress lang yan. Magpakita lang tayo ng ating suporta na naririto tayo, mga kababayan natin, OFW, na handang sumuporta sa ating Tatay Digong. At napakaswerte ng bansa na yan, mga kababayan. Siguradong tataas ang kanilang turismo dahil mga kababayan nating Pilipino na nagmula sa iba't ibang bahagi ng mundo, siguradong gustong makita kahit man lang yung bahay na lang na tinitirhan ng ating dating Pangulong Duterte, okay na sila dyan. Lalo na pag kumawali si Tatay sa bintana. Yan. Pero wag na po nating pilitin na bumaba. Kawawa naman po, may edad na ho. Makawayan kayo, okay na yan. Masaya na tayo dyan. Importante makita natin na malakas, no, ang ating Tatay Digong. At nakalabas na nga sa detention center ng ICC. Yun lang ho. Ayos, hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas.